So, meron po tayong video na ipapakita sa inyo. No, ito po ay kakilala mismo nung malapit doon sa pamilyang Duterte. So ngayon, marami po siyang alam na ginagawa ni Sara since mayor pa siya. So ngayon, bago niyo po masabi or karapat-dapat na maging presidente si Sara Duterte, panoorin niyo po ito, no? Yung binunyag mismo nitong taong ito, ang kanyang kaalaman patungkol sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Umpisa pa lang nung mayor siya. No? So kung karapat-dapat ba na maging presidente si Sara at karapat-dapat ba siyang ma-impeach dahil dito, no, sa mga ginagawa niya para sa bansa, no? Panoorin niyo po ito, mga kababayan, lalo na kayong mga didilis na until now, no, naniniwala pa din kayo, no, na talagang kung gaano niyo iniidolo si Sara, no, at ang pamilyang Duterte. To, panoorin niyo. Sara Duterte sa Davao Death Squad, umapatay po rin siya. Yung pagpatay ng kanyang ama. Gusto niyo maging presidente ang isang anak na mamamatay tao na siya rin mismo ay pumapatay. Kaya nakakatakot po yung ganun. At tapos, yung money trail, yung perang kinulimbat, yung 7 to 8 billion pesos na labas-pasok sa bank account ni Mars Carpio sa ni Sara Duterte. Hindi invento ng AMLAC yun. Nag-discover na may ganong klaseng salaki na labas-pasok sa kanilang bank account. Yung 621 million sa confidential fund na ginamit kung saan-saan at na diresibuhan sa mga taong fictitious ang pangalan. Ano yun? May nangyayaring anomalya. Yung pera ng taong bayan ay hindi po napupunta sa pinaglalaanan nito, kundi napupunta sa bulsa ng kung sino-sino. Mayor pa siya ng Davao. Marami na po siyang ginawa. Kaibigan ko po yung yumao ng Father Pixie Cardal. Minonitor niya ang mga ginawang katiwalian at karahasan ng mga Duterte sa Davao.